Grabe, palakpakan natin ng Lord doon, no? Grabe. Sa tingin ko, kahit hindi na ako ata mag-preach, busog na kayo. Tama po, no? Grabe, no? Wow, no? So actually, parang sabi mo, no? Parang iba-iba po kasi doon, narinig natin po, nakarating tayo sa national conference. But iba-iba pa rin po yung facet na nakita ng mga kapatid. And so grateful for that, no po? And ang focus lang po, like yung shinare ni Ate Sally, huli na lang. Marami tayong focus minsan bilang tao. Pero tunay, ang isa lang dapat yung focus natin, ang ating Panginoon. Amen? Mabigyan natin ng glory yung ating Panginoon. And just to give the message, po, of course, itong time po na to, ang dami nating na-receive sa Lord. Tama ba? Sinarito, ang dami mo na-receive ngayon. Pastor, para ano ba, impatyo na? No, pero ang dami nating na-receive sa Lord, pero ano ba talaga yung dapat natin pong gawin? No, katulad po nung sinabi ko nung simula, in 2 Kings chapter 6 verse 1 to 2. Okay, tignan niyo po rito, no. Ang Lord po, meron po siyang gustong gawin sa atin at gusto niya pong ayusin tayo. Okay, but we need to be one dun sa vision ng Panginoon. And basahin natin to bago po tayo mag-pray. No, sige po, if you have your Bible po, nandiyan po sa screen natin, sabayan niyo po ko, sama-sama po nating basahin. Okay, ready? In the count of 3, 1, 2, 3. The company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet." And he said, "Go." Bago tayo magtuloy po, can we just have a moment to pray? Samahan niyo ako mag-pray, magtungo na ulo, magpikit na ating mata. Pwede ba natin ilagay ating kamay sa ating puso ngayon, sa ibabaw na ating puso? And just pray with me. Just pray with me. No, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng lahat, nakalagay yung kamay sa dibdib, just pray with me. At everybody praying together. Walang isa nagpipray lang, walang mag-isa, but everyone praying. Heavenly Father, I pray and I ask that you speak over my life. Grant me the access to the divine revelation na ipapahayag niyo po sa akin ngayon. I pray for knowledge, wisdom, and understanding of your word, so that I will be able to know the truth, because I believe it is only the truth that shall set me free. And I claim that freedom, and I apply the blood of Jesus Christ over my life, claiming redemption, renewal, restoration, justification, sanctification, forgiveness by your blood, Jesus. Thank you, Lord. I claim the victory. I claim that my heart ay magmistulang matabang lupa na pagtatamnan yung salita. In Jesus' name. Now, guys, po say, Amen and amen. Praise God. Okay. Let's continue with the story. This is the time na si Elisha po, the head prophet, meron siya mga tinuturuan, so mga student prophets. And alam niyo po, nakakatuwa, sila yung nakakita, hindi po si Elisha, na maliit na yung kanilang pinagtutupunan. Actually po, sa church natin, kaya po nagkaroon tayo ng double service, kasi po, hindi na po tayo kasya pag nagsabay. And nakita po natin yan noong anniversary natin. Tama po, no? So, hindi na tayo kasya po rito actually. Kaya po, second service po tayo ngayon, PM. Sa morning po kasi, pag pinagsama natin, hindi na po kasya. And similarly, with the time of Elisha, hindi na po sila kasya doon sa lugar. At nakita po ng mga people, no, na hindi na sila kasya doon. At sabi, let us go to the Jordan. Alam niyo po yung Jordan natin, alam niyo kung saan yan. Yan po yung mga mentoring natin, conferences natin, mga trainings natin. Dito sa church, cell groups po natin, these are fireplaces kung tawagin ko.
And I can't imagine my life na wala po ako mga fireplace. As a pastor po, may mga fireplaces po ako. No? So kaya I even go to Thailand, to Singapore, even Tarlac sa atin, dito sa atin sa Imus, to be connected dun sa mga taong ginagamit ng Lord. No? So kanina, ang ganda, narinig natin yung mga sharing nun. Grabe, sino rito na apuyan ka? Tama nga, no? Hindi man ako nakarating, pastor, pero grabe po yung narinig ko sa kanila. They are so excited po, no? At yung focus po na itama. Kasi alam niyo po, pag hindi natin nakikita yung need na lumaki, wala tayong nakikita. Gusto ko pong ulitin. Pag hindi natin nakikita yung need na tayo ay mag-grow, wala tayong nakikita. Ibig sabihin, wala tayong vision. Kasi ang Lord natin, gusto niya ng world conquest. Sino rito niwala ang gusto ng Lord natin? World conquest. Kaya lang, bilang disciples, kailangan ba nakikita natin yung world conquest? Are you listening? Diyan ba kayo? No. So, tingnan natin. Kaya po, dapat nakikita natin na, Lord, we want to make our church grow. It's not just for church growth, but we want to conquer the world by the gospel of Jesus Christ. We want to advance the kingdom of God. No, kaya po, sabi nga, kailangan kumilos po tayo para maitama po yan. Pagka hindi natin nakikita yon, meron tayong kailangan gawin. And we need to be humble and we need to admit na meron tayong mali. Sino rito, amin kami, may mali. No, sino rito niwala, hindi ka lang nandito para umattend. Atas yung kamay, niwala ka, hindi ka lang nandito para umattend. Andito ka dahil may purpose si Lord. Amen? Sabi sa tabi mo, hindi ka isang aksidente. Amen? O, tignan mo mabuti, mukha bang na-aksidente yan? Hindi po. Amen? Diba? Ang gwapo, ang ganda. Amen? Hindi aksidente. Sabi sa tabi mo, hindi ka isang aksidente. You are here for a purpose. Amen? Amen. Ho. At kaya lang, we need to be brave na admit natin na may mali. Alam niyo po, for you to grow, you need to admit may mali. Meron kailangang ayusin sa akin. And you need to be brave enough. No, na meron po, aminin natin yan. We need to be humble, aminin natin yan. No, na meron kailangang ayusin sa atin. And we need to learn to be flexible po. Tama po, no? Actually, nakakatuwa po yung National Conference. Ang dami, pastor, hindi ako makasama kasi may ganito, may ganon. May mga event talaga eh. Sabi ko, okay, hindi makarating. Pero alam niyo po, ang dami nagpe-pray to make it happen. Sino taniwala, may ginagawang kilos ang Panginoon. Right? No, maaaring negative sa tingin po natin. Merong bagyo, merong nangyari, baha. But positively, makita natin, merong ginagawang kilos ang Panginoon. Amen. Yung hindi nakarating, nag-share kanina. Tama po. Bakit? God is making a way when there seems to be no way. Amen? No, kaya lang, we need to accept na merong kailangang ayusin. That my cell group needs to grow. Personally, I need to grow. My cell group needs to grow. Yung church namin needs to grow. We need to reach for more people. Pero alam niyo po, sino lang ang makakakita talaga ng growth? Sino rito gusto mo talaga mag-grow? Yung arali natin ngayon, ito yung pampalago. Sino rito gusto lumago? Taas yung kamay. Grabe, taas pa lang ng kamay, hindi mo na magawa, lumago pa. Taas yung kamay, gusto talagang lumago. Iwagayway sa Panginoon, Lord, ako yun. Amen, no? Alam niyo po, first thing, ano ang unang-una? First thing, you need to be a goer. You need to be a goer. Kung hindi ka umattend, hindi mo rin marinig. Tama po ba? Right? Kung hindi ka umattend ng conference, di ba? Hindi mo naman marinig. Kaya you need to be a goer. Tama ba? Yung iba sabi, Pastor, first time ko mag-share. Pero ang tapang, sabi ko, first time mo? Opo, Pastor. Grabe. Bakit? Kasi iba ang tapang na binibigay ng Panginoon. Amen? Yung imposible, nagiging posible. Amen? But you need to be a goer. Tanong mo katabi mo, goer ka ba? Malaman mo kung goer ka if you are always available. Pero if you will always make excuses, ay, hindi para sa iyo to. Hindi para sa iyo yung paglago. Hindi para sa iyo yung great harvest. Are you listening, mga kapatid? Because great harvest, growth po, no? Exponential growth is for those who are always available. No, sabi sa katabi mo, let's go! Sabi sa let's go! Di ba?
Kaya po, we need to learn to really, actually may mga changes po, may mga, adjust ka talaga, may mga isa-sacrifice ka talaga. Narinig ko sa mga, nag-share kanina po yung sacrifice. Totoo lang po, as a leader, may mga isa-sacrifice ka. Kanina po may tinanong ako, kasi po nagpapaalam, no? Sabi ko sa kanya, kung si pastor yung nagpaalam, pwede kaya yon? Pwede kaya? Sagot niya, hindi. Bakit pag kay pastor hindi pwede, pero sa'yo pwede? Are you listening, mga kapatid? No, kasi if you really want to go to that certain kind of leadership, you have to sacrifice things in your life. Amen. No, parang pag sa atin pwede umabsent, pero ba't si pastor hindi pwedeng umabsent? Because iba po kasi, with great power comes, sabi dun sa Spider-Man, di ba? Iba kasi po, if you want God to promote you, may mga bagay kang isa-sacrifice for you to be in that position. Are you listening, mga kapatid? Sabi niyo, tinawag niya yung mga disciples, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Kailangan nilang iwan yung lambat nila for them to be able to go to the level na gusto ng Panginoon. Hanggang ngayon, mangingisda man sila, pero pinag-uusapan natin sila hanggang ngayon. Why? Because they are goers. Amen? Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? No? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Lord doon because okay, pangalawa po. Okay. So kasi po ganito, kung hindi na siya available kasi hindi na luma na yung lugar nila, kailangan na nila ng bagong logs. Kailangan nila ng bagong materials. So hindi na obra yung luma. Kaya kung umattend ka ng conference dati, itong conference ngayon, next year iba na naman. Amen. And isa po natutunan ko, pag tayo pala nangangatwiran, ay, word of God na naman, narinig ko na yan. Pag ganun pala katwiran natin, demonic. Bakit? Ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Bible at word of God na naman, nabasa mo na uli, at sabi mo, ay, nabasa ko na yan, alam ko na yan. Ganun yung kaaway eh. Hello po. Attend na naman, narinig ko na yan. Alam, demonic pala yun. Tignan mo yung katabi mo. Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yun. Wala tayong ganong kaisipan. Malayo, mahal. Hindi, demonic yon. Kasi totoo lang, yung mga kapatid nag-share dito, grabe, worship pa lang, umiiyak na. Kulang yung binayad. Bakit? Presence ng Diyos. Puprove talaga ng Panginoon, higit palagi yung kaya niyang gawin doon sa ginagawa nating sakripisyo. Amen? Pero kailangan mo lang pumunta. You need to be a goer. No, kaya napakahalaga po yan. We need to go there. Di ba? Isaiah 40:31, di natin puntahan, pero pwede nyo i-notes. Ang sabi ng Lord doon, di ba, palagi, no, those who hope in the Lord will renew their strength. Kasi meron ng luma, kaya i-renew ni Lord. Yung license na luluma, ganun din. Yung strength natin, i-renew ni Lord. But you need to come. You need always to come. Tama po ba? You need to come. Every time, merong fresh na bibigay ang Panginoon. I-renew niya yung strength. Pero kailangan, you just need to be available to come to the Lord. Amen? So sabi mo, congratulations, you came. Amen? So sabi mo, palakpakan natin ang Lord dahil nakarating yung katabi nyo. Palakpakan natin ang Lord, come on. Yes. Sabi niya, yung strength na nabibigay niya, hindi raw mapapagod pag kahit tumakbo, maglakad. Hindi tayo mapapagod. Why? He will renew our strength. Sino gusto ng lakas na bago? You need always to come. You need to be a goer. Pangalawa, na sinabi doon sa verse, sabi doon, okay, tingnan po natin, ano sabi po rin to, we need to be a getter. Sabi niya, go and get. Balikan natin yung verse kanina, doon sa verse 2. May sinabi, we will go to Jordan and we will get. Alam niyo po, yung growth talaga po, yung harvest talaga, dumarating doon sa people who wants to get. Alam niyo po, malaman mo kung if you're a getter, nagte-take notes ka. Tignan mo yung katabi mo. Hello? Sa school nga, pag nagdi-discuss yung teacher, Chair, saglit lang, Chair, saglit lang. Tapos pagdating kay Lord, alam ko na yan. Ha? Alam niyo po si Pastor, kanina po may nag-share si Johan, anak ni Sister Gali, Brother Jovi. 2 pages pinakita niya sa akin. Pastor, tignan yung notes ko, Pastor. Grabe, sabi ko, ang haba ng notes niya doon sa tablet.
Pinakitaan ko rin siya ng notes. Sabi niya, Pastor, grabe ha. Sabi ko, anak, may voice record na may picture pa. Ay, grabe. Hello po. May voice record na, may picture pa. So that, kung may na-miss man ako doon sa notes ko, balikan ko lang yung voice record, pwede kong balikan. Are you listening? Bakit? You want to get fresh logs. Kasi yung bagong materyales, ito yung magpapalakas sa'yo. Ito yung magpapalago sa'yo. Amen? Tira mo yung katabi mo, di ba? Lumalago na. Amen? Okay. Dapat getter ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat getter ka. Okay, hindi pa kayo nagno-note, simulan nyo po ngayon. Pwede nyo simulan ngayon. You can start from now. Kung hindi nyo po attitude yan, no po, si Pastor po, ever since I came to know the Lord, bago pa lang po, kahit di ko po naintindihan yung mensahe, I just take notes. Kahit mga verses lang nilalagay ko, I just always take notes. Yun lang po yung attitude ko. And I always want to sit in front. Bakit? Ayoko na may gugulo sa akin. Kasi pag nasa likod ako, dami yung mga dumadaan, yung mga bagong dating, nagugulo ko. I always want to go sa unahan. Hello po? Kasi walang nanggugulo sa akin doon sa unahan. Tama? No, gusto ko lahat, yung anointing, pati yung talsik ng laway ng preacher, nasa akin lahat. Are you listening? No po, kasi po yun na wala magagambala sa'yo. Okay? Kaya sabi sa katabi mo, you need to be a getter. You need to find your Jordan. Ano yung Jordan natin? Ito sa church. Yung Jordan natin, cell group natin. Jordan natin, yung mga mentoring natin, yung mga conferences natin. Yung LC Sol natin, may training tayo sa church. After po nito, to tell you, no, meron na namang training yung mga leaders natin. Kasi yung mga leaders natin dito, sinrito masaya. Yung mga leaders natin dito, nangangalabaw talaga. Grabe, naghahasa ng kanilang mga palakol. Di ba? Mamaya po, nandito na naman yung mga leaders. May training po after nito. Akala nyo ba, pagkatapos ito, uwian na sila? Iba yung mga leaders natin dito. Suga pa mag-train. Grabe. I'm so grateful sa Panginoon sa mga leaders natin. Talagang kalabaw ang dating, di ba? No, pero bakit po? We need to find yung hasaan natin. Bakit? Tignan nyo po ha. No, ang nakakatuwa lang po to kasi yung attitude po nila, nag-go sila ron, nanap nila yung Jordan. Tapos nag-go sila sa Jordan to get. Tingnan mo muli yung katabi mo, nag-get ba yan? Malaman mo, nag-take notes yan. Walang mamiss yan. Nag-record pa yan, di ba? Oo. Kasi note-takers are? Okay, note-takers are? Yes. Opo. History makers po talaga yung mga note-takers. Sabihin niyo sa akin, yung classmate mo na hindi nagte-take notes, tanong ko sa iyo kung mayroong history yung mababago dahil sa kanya. Hello po, mga kapatid. No, sa Lord pa kaya? Nandiyan ba kayo? Okay. So, bakit? Kasi pagdating ng exam, ano mangyari pagdating ng exam? Tahimik ang teacher. Pagdating ng test, tahimik ang teacher. Tanong ko sa inyo, pag may pagsubo ka, parang wala si Lord. Kasi parang tahimik si Lord. Totoo naman po, kasi test na. Sabi ng Lord, tinuro na yun ng pastor mo, ng sa leader mo, inulit pa. Nag-take notes ka ba? Ando ng sagot sa tinuro nila. Alam ko nga po, tinuro, ano yung sagot? Ayun, tingnan mo notebook mo. Hello po mga kapatid, andyan ba kayo? Okay, buti na lang nag-take notes ka. Amen? Pagdating ng pagsubok, pagdating ng test, may isasagot ka. Amen! No, Lord, pagpalain niyo po yung mga nagte-take notes talaga, yung mga getter. No? Okay, palakpakan natin, Lord. Number 3, builder. Bakit sila mag-go? Bakit sila mag-get? Kailangan kasi builder tayo. Kasi kahit anong gawin natin na meron tayong materyales, kung wala naman tayong gagawin sa materyales, di tambak lang yung materyales. Meron ka semento, may pako, may lumber ka dyan, may bakal ka dyan, may mangyayari? Wala. Kaya sabi sa tabi mo, huwag ka lang mag-take notes, ha? Sabi sa tabi mo, huwag ka lang mag-take notes, ha? Sabi sa tabi mo, gawin natin to. Kanina, sino rito, narinig mo kanina? No, huwag lang tayong maging attender, kundi maging builder tayo. I-apply natin. Let's put action dun sa ating narinig. Tama po ba? Tingnan niyo po. No, nakakatuwa kasi we need to be a builder kasi sabi nila, yung place natin maliit na. Mag-go tayo sa Jordan for us to get, and hindi lang para mag-get, for us to build a bigger place.
for us. Amen. Sino rito excited at naniniwala malayo pa ang gagawin ng Panginoon at malaki pa gagawin ng Lord sa GUCCL? Amen. Naniniwala, pumalakpak sa Panginoon, claiming, yung palakpak mo, Lord, malaking gagawin nyo. Amen. And I want you to pray, no, sa atin, sa church po natin, kasi grabe po ang gawin ng Lord, no, we're looking forward for a bigger place. Kasi po, hindi na talaga tayo kasya rito. Susunod po, prayer meeting na lang ng team nyo dito. O prayer meeting ng team ninyo dito gaganapin. Team nyo lang yun. Prayer meeting. Hello po? O mga gathering ninyo. Bakit? Kasi ang laki po na ginagawa ng Panginoon. At pag si Lord ang gumalaw, malaki. Amen? No, at mukhang imposible, pero dahil sa kasama mo, Panginoon, walang imposible sa Kanya. Amen? Pero nakakatuwa po, we need to be a builder. No, tignan niyo po, no, at tuloy natin, sabi nung verse 4, nakakatuwa, at pag builder po tayo, sabi ng verse 3 to 4, sabi, then one of them said, won't you please come with your servants? Pwede po ba samahan nyo kami? Sabi, no, kasi sabi naman niya, Elisha, go na, pero pwede ba samahan nyo kami? Alam niyo po, yan ang pinakamagandang ginawa nilang desisyon. Sinama nila yung leader nila. Bakit? Tingnan niyo po, kasi may mga sinaritualya, may mga pangit na mangyari, hindi natin inaasahan. May mga hindi inaasahan. Amen? Sinarito, may mga hindi inaasahan nangyari sa buhay. Pangit, minsan, hindi natin inaasahan. Pero, sinarito yung magsabi, salamat na lang, kasama ko leader ko. Salamat na lang, may pastor ako. Salamat may sa leader ako. Amen? Salamat may mentor ako. Salamat may mga bishop kami. Hello po mga kapatid. Bakit? Kasi patignan niya, sabi naman Elisha, I will. And he went with them, and they went to the Jordan, and began to cut down trees. So nagsimula na sila sibak. Di ba? Magpalakol ng puno. Next verse, verse 5. Tingnan niyo po rito. Sabi ng verse 5, as one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Ano nangyari? Habang nagpapalakol, biglang, pagpalakol niya gano'n, biglang, tumalasik yung, sino rin naniniwala, wala nang effect yung kahit anong gawin mo doon. Wala nang talab. Tinan mo katabi mo, may talab pa ba yan? Effective pa ba? Pag wala ka ng talim, wala nang effect. Kahit anong gawin mong palo, Pastor, ba't gano'n kahit anong gawin kong palo, kahit anong gawin ko sunod sa Lord, wala nangyayari. May talim ka pa ba? Pero nakakatuwa po, sinama nila yung leader nila. Kasi, nung lumipad, maaaring, alika, sisiri natin, wala pa rin, wala pa rin, wala pa rin. Tumakbo ngayon sila doon sa leader nila. Ano sabi? Boss, sir, prophet. Ano sabi? Lord, small L. Naku po, hiram lang po yun. Diba? Eh sabi naman, pag mayroon ka, tinan nyo, cool na kulang. Ano sabi? Saan nahulog? Kapatid, meron ka bang area ng buhay mo na parang ampurol mo na? Kapatid, kaya may nilagay na leader sa'yo. Ako po, hindi ko ma-imagine yung life ko na wala po yung mga mentor ko. Wala yung mga leaders ko. Bakit? Kung ano po ako ngayon, produkto po ako kung ano yung mga bagay na itinuro nila sa akin. Are you listening? Minsan po, lapit ako sa kanila, Pastor, may ganito ako. Bro, ganito lang yan. Grabe. Yung pag-aaral, sila 2 years nila pinag-aralan. Ako, 2 minutes lang. Minsan 2 hours. Alam ko na. Bakit? Kasi hindi na nila tinuro sa akin yung mali ko, yung palpa ko. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Kaya lang, you just need to be humble. Kaya lang, ayaw natin yan pag Pilipino. Ayaw ng mga kinokorek, ayaw nung nire-rebuke, ayaw nung mga tinitrain. Kaya lang kapatid, nung natuto ko, sabi ko, kailangan ko ng mentor, kailangan ko ng leader. Alam niyo po, walang successful na tao na walang mentor. Even si Jesus Christ, Diyos na yon. Bago siya nag-start ng ministry, hinanap niya si John the Baptist para magpabaptize. And that's the time na bumukas ang langit,
nagsalita ang tinig sa langit, itong aking anak na lubos kong kinalulugdan. And the Holy Spirit came upon him, at doon siya nagsimula mag-ministry. Ang tanong ko, hinanap mo na ba yung John the Baptist mo? Hello? Si Jesus, Diyos na, hinanap yung John. Kaya alam minsan, we are so prideful. Hindi ko kailangan ng John the Baptist. Kaya kong mag-isa. Uy, si Jesus nga mismo may John the Baptist. Ikaw pa? Andyan po ba kayo mga kapatid? Right? So, sila po mga prophets din po ito. Pero buti sinama po nila yung head prophet po nila. At ang sabi lang, nasaan? Ito yung tanong ko sa iyo. No, saan nahulog yung talim mo? What area of your life tingin mo hindi ka na effective? Kahit anong pagod mo, kahit anong hirap mo, hindi ka lumalago. Maybe in your ministry, in your finances, I don't know. Pero may mga taong ginagamit ang Panginoon. Amen. Ganda ng mga shinare po nila. Kailangan pala may mga taong mag-speak over your life. Mahalaga pala po yun. Pang-apat po that we need to have is for us to be, ano po? We need to build with our leaders. You need to bring your leaders. Mga bringers. Di ba? Wala pong word na gano'n, no? Pero we need to be, build with our leaders. Don't build alone. Don't build your own kingdom. You need to build with your leaders. Are you listening, mga kapatid? No? Kasi nakita ko po people na yung prideful po, building on their own, eventually po pagdating sa dulo, nagka-crumble. Bumabagsak din. Bakit? Kasi po, mag-isa na lang po sila nagbi-build. Wala po silang mentor to pray for them, to give them advice do sa mga mali nila, na minsan nakala nila tama na lahat yung ginagawa nila. Jesus himself, hinanap po si John the Baptist. Si Jesus po yun, ha? Then there's a time, nag-open ng langit, nagsalita ang tinig, kinonfirm naman ng Lord, wala pang ginagawa si Jesus, mahal na siya ng Ama. Are you listening? Wala ka pang ginagawa, mahal ka na ng Diyos. Ang value mo, hindi yung ginagawa mo. Okay po ba? Mahal ka lang ng Diyos. Yun ang value mo. Amen. At bumaba ang Holy Spirit, and that's the time Jesus started this ministry. Pero ito yung tanong, hinanap mo na ba o nakita mo na ba yung John the Baptist mo at ni-recognize mo ba yung authority niya? Are you listening? Oo. So, kasi po yung generation po natin, hindi na po hinahanap yan. Kaya na pong mamuhay mag-isa. Tinuturo, kaya mo na mag-isa, girl. Hindi po eh. You can go. Kaya mo yan, matapang ka. Diba? Siga ka. But we need to find our Jordan, we need to get materials, and we need to build. Amen? And we need to bring our Elisha. We need to bring our leaders, and we need to connect doon sa community na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Or else we are building on our own. Amen? Kasi yun yung nagpapatunay na disciple ka. Kasi hindi lahat ng disciple ay Christian. Pero hindi lahat ng Christian, disciple. Paano mo malaman kung disciple ka? There is someone speaking over your life and meron kang tao rin na nasa ilalim mo that you speak over their lives. Are you listening, mga kapatid? At ang tawag ng Panginoon, go and make attenders lang. Attenders? Ano? Go and make? Di, members lang. Ano talaga? Go and make? Tanong mo yung katabi mo, yun ka ba? Hello po? Sir, taniwala, binibilang ng Lord, hindi yung bilang natin, yung dami natin. Ang binibilang ng Lord, ilan dito yung disciples who are willing to be taught na sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa kanila. Are you listening? Lahat. Walang
pinipili. Sabihin ko, ano yung nasa Bible, I will do that. I will do that. I'm a disciple of Jesus Christ. So narito ngayon, you'll make a covenant to the Lord. Lord, I will be a disciple. I will obey your word. Kung hindi word nyo, hindi ko gagawin. At kung word nyo, gagawin ko yan. Because I am a disciple. Amen? No, tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Apat na bagay. We need to be a goer. We need to be a getter. We need to be a builder. And we need to work with our leaders. Work with our leaders. Amen. Tanong mo katabi mo, may cell group ka na ba? Kung wala pa, tanungin mo yung nag-invite sa'yo, saang cell group ako pwede mag-join to help me start in a community. Si Jesus po, may community ba si Jesus? Meron ba siyang small group? Meron siyang 12? Meron? Diyos na po siya, pero meron siyang community. Nagtuturo siya sa malaki, sa maraming tao, pero as well as, meron siyang small group. Christian ba yon? Pag may small group ka? Christian ba yung may large gathering ka? Christian po yon. Christian ba yung nagtitraining ka rin? Sabi ng Lord, come, follow me, I will make you. May training bang ginawa Panginoon? 3.5 years, tinraining mga disciples, and they turned the world upside down. Hanggang ngayon, nandito sa atin yung gospel. Are you listening, mga kapatid? Diyan pa po ba kayo? Diyan pa ba yung mga disciple ng Panginoong Jesucristo? Amen. As also I will be praying, and asking, Lord, make me to be a goer, to be a getter, to be a builder, and to work with my leaders. Shall we pray? Pwede ba tayo magtungo ng ulo, magpikit ng ating mata, and let's come to the Lord. Personally, make that covenant with the Lord. Lord, thank you kasi niligtas niyo ako. Thank you that you made me to be a part of your family. And I pray na bilang bahagi ng inyong pamilya, aking amang nasa langit, meron kayong dahilan kaya binigay niyo si Jesus. Yun ay para mapatawad ang lahat ng aming kasalanan at kami mapanumbalik sa inyo. Pero Lord, hindi niyo lang layunin na kami ay pumunta ng langit. Kasi kung yun lang yung layunin niyo, pinatay niyo na kami nung oras na yon. Pero Lord, buhay pa kami ngayon. Sabihin, hindi niyo layunin na pumunta lang kami ng langit, kundi nais niyo gamitin kami para sa ikaliligtas na marami pang tao. And I pray na yung bawat isang kapatid nandito ngayon, bahagi po ng GUCCL, bawat Galilean, I pray na Lord, kami lahat will be a goer to our Jordan to get the materials na kailangan to build your church, to advance your kingdom here on earth. And I pray na lahat kami maging materialis. Kami yon, Panginoon. At magamit nyo kami to build. Kasangkapanin nyo lang kami, Panginoon. Totoo po, kayo yung builder. Kasangkapanin nyo lang po kami. And we know, God, faith without action is dead. Kaya po hiningin namin, buhayin nyo po yung faith namin. And Lord, we pray na maging instrumento nyo kami, maging katuwang po kami ng mga leaders po namin. Lord, teach us, God, to honor our leaders. Teach us, Lord, to love them, honor, respect them, appreciate them, Panginoon. Thank you, Lord, for their lives. Thank you po dahil sila yung naging destiny setters namin. Dahil, Lord, dapat impyerno na kami. Salamat, Panginoon, may ginamit kayo. Salamat, Lord. Kapatid, nag-sharing kanina, pariwara na yung buhay, nakulong na, na-rehab. Pero Lord, thank you dahil may mga pastor kami,
May mga leader kami, nagtiyaga na nalangin sa amin, bumisita nung panahon na kami ay lugmok. Thank you, Lord. And thank you, we can't imagine life without our leaders. And Lord, right now we remember them. October, we appreciate them. We pray for our mentors. We lift them up to you, Panginoon. Remembering them, Pastor Cesar, Pastora Claudia Castellanos. We pray, Lord, for Apostle Lawrence, Dr. Nina Kong. We pray, Lord, sa buhay po nila, Bishop Oriel, Pastora Jer. At Lord, we lift up to you yung buhay po nila, Pastor Dave, Pastora Beth Galido, and the rest of the national leaders, maging lahat po ng mga kapastoran, leaders, Lord, na merong puso, Panginoon, para sa Great Commission at sa vision na ito, Panginoon, that we're running. Dalahin ko po, Ama, as a church, GUCCL, maitatag po sa amin, Panginoon, that will be found as true disciples of Jesus Christ. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord. At kapatid, kung nais mo na itatag, magsimula, if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, first time mo, di mo pa siya tinatanggap sa buhay mo, itong pagkakataon na ito, pwede mong simulan. And sabi ng Biblia, for you to be saved, is you need to receive Jesus Christ, yung kaisa-isang anak ng Diyos, simbolo ng kanyang pag-ibig, for you to be saved. And if you want to receive Jesus Christ, if you want to receive that gift of salvation, samahan mo ko sa panalangin ngayon. Ulitin mo lang sasabihin ko. And I pray lang, lahat, walang mag-isa nagpipray, but everyone praying together, and itatag po natin ito sa ating buhay. Samahan niyo ako sa prayer. Just repeat after me. Father God, thank you po na binigay niyo si Jesus to die on the cross, to pay for all my sin. Nananampalataya po ako that you gave Jesus to die on the cross to save me. And I receive Jesus Christ sa puso ko as my King, as my Lord, and my Savior. Salamat po sa kalinisan, sa kapatawaran, at sa buhay na walang hanggan, na dulot ng aking pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Hindi na po sa akin ang buhay na ito, ito po ay sa inyo na. Bigyan niyo po ako ng banal na Espiritu para magawa ko po na mabigyan kayo ng kaluguran sa lahat ng desisyon na aking gagawin. Bigyan niyo po ako ng lakas na masunod ko ang inyong mga utos sa akin mula ngayon at habang ako po ay nabubuhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapatawaran. Salamat po na ginawa niyo akong bahagi ng inyong pamilya. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And all God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Congratulations.